mayroon akong kaibigan na ginawa akong co-maker sa kanyang loan without my knowledge. Nalaman ko lang dahil di siya nakakabayad at ako ang tinatawagan ng inutangan niyang kooperatiba. Ano po ang pwede kong gawin para di ako madamay at maalis ang name ko as co-maker? Naku, kung may ganyan po, naku, definitely, unang-una, para maging co-maker po kayo, dapat po ay kayo ay nakapirma. Hindi po kayo pwedeng gawing co-maker kung hindi po kayo nakapirma dahil obviously, like what you said kagaya ng sinabi ni Kisses, hindi niya po alam. Pwede po ba yun? Hindi po pwede kayong mabind sa isang kontrata na kayo po ay walang kinalaman o lalo na po hindi nyo alam. So definitely po, malamang may fraud po na nangyari dyan. So sabihan nyo po yung tumatawag sa inyong kooperatiba na hindi po kayo pumirma, no? At hindi kayo pwedeng habulin dahil hindi po kayo aware na kayo ay ginawang co-maker. Sabihin nyo po kung merong baka po na fraud na-forge ang inyong signature, I meant to say, no? Yun po, kung sabihin nyo na-forge ang signature nyo at hindi kayo pwedeng habulin dahil you have no knowledge about this particular loan na ginawa kayong co-maker, no? So, definitely, wala pong problema. Huwag niyo pong sagutin yung kooperatiba. Bahala sila kung gusto nila magreklamo. And in fact po, kahit kayo ay co-maker, ang essence po ng co-maker is dapat po ma-exhaust muna lahat ng properties ng inyong kaibigan na nag-loan. At only kapag ka nalaman lang na insolvent siya, saka lamang po pwedeng habulin si co-maker. Hindi pwedeng, dahil hindi lang nagbabayad yung nag-utak, ay lalapit na sa inyo at hahabulin na kayo dahil kayo ay co-maker. So, hindi po pwede yun. Kailangan ma-exhaust muna lahat po ng pag-aari noon pong nangutang bago po habulin si co-maker. At again, like I said, no, hindi po kayo pwedeng mabind ng isang kontrata o kasunduan na wala po kayong knowledge at hindi kayo privy doon sa napag-usapan. So kung singilin kayo, sabihin nyo, sige, reklamo nyo po ako. Iko-contest ko po yung kontrata na pinirmahan nyo dahil wala po akong knowledge dyan at kung may nakalagay pong pirma ko dyan, hindi po ako ang pumirma dyan. Ganun lang po yun kasimple. Again, hindi po kayo pwedeng mabind. Hindi po kayo pwedeng singilin sa pagkakautang that you have no knowledge of, no? So definitely prohibited po yan. Ako, bawal na bawal po yan. At talagang pwede niyo pong i-challenge yan at pwede niyo pong in fact kasuhan yun pong nagpeke ng inyong pirma para kayo ay maging co-maker dito sa utang na ito na ginawa ng inyong kaibigan. Ayun, ako, nakakataas naman ng presyon itong ating mga katanungan ngayong umaga. Nako. So yan ha, tandaan ha mga kasambay, hindi po kayo pwedeng singilin sa utang ng iba. No? Lalo na kung gagawin kayong co-maker, kailangan po may pirma kayo at may pagsang-ayon kayo. At even if may pagsang-ayon kayo, dapat po na-exhaust muna lahat ng kanyang properties bago po kayo singilin. Hindi po pwede na kapag co-maker ay kung hindi lang siya makontak, kung hindi siya masingil, kayo na po yung sisingilin. Hindi po ganun ang principle ng pagiging co-maker po sa pagkakautang.